Magandang umaga, children! Wow! Ngayong araw, tayo ay magkwekwentuhan. Pero bago tayo magsimula, may ilan muna tayong bagong salita. Una ay ang naghahanap. Sabay-sabay nga nating sabihin, naghahanap. Very good. Kapag tayo ay may nawalan na bagay, tayo ay naghahanap. Paano nga tayo maghanap? Patingin nga kung paano ba? Ganyan. Very good. Pangalawa ay ang paglalakbay. Sabay-sabay nga nating sabihin, paglalakbay. Very good. Kapag tayo ay pumupunta sa iba't ibang lugar, tayo ay naglalakbay. Very good. Pangatlo ay ang pagmamahal. Sabay-sabay nga nating sabihin, pagmamahal. Very good. Kapag ikaw ay tumutulong sa iyong kapwa o sa iyong pamilya, ikaw ay merong pagmamahal. Mahal mo ba si mommy at daddy? Wow naman! Ayan, ngayon, gusto ko malaman kung hinahanap niyo pa rin ba ang mga bagay na nawawala sa inyo. O baka naman, tinatabad na kayo hanapin ito. Well, sa kwento natin ngayon, may isang batang hinahanap ang kanyang nanay. Gusto niyo ba malaman kung paano niya nahanap ang kanyang nanay? Ayan, habang nakikinig sa kwento, isipin niyo ito ha. Ano kaya ang ginawa ng bata para mahanap ang kanyang nanay? Pangalawa, ano kaya ang matututunan ko sa batang ito? Ang pamagat ng kwentong ito ay nasaan kaya si nanay? At sinulat ito ni Erickson F. Malsin. Tiktilaok ang gumising kay Helo sa mahimbing niyang pagkatulog. Bumangon siya at inayos ang unan at kumot. Pagkatapos ay tumingin sa salamin at sinabing mukhang magiging maganda ang araw na ito. Nanay, nanay, gising na po ako. Masayang sigaw ni Elo habang hinihintay ang kanyang ina. Nay, nay, nasaan ka na? Malakas na daing nito. Nasaan kaya si nanay? Andito lang naman siguro siya. Bulong nito sa kanyang sarili. May nakitang anino at mga makukulay na bagay si Elo sa labas. Ano kaya yun? Nandun kaya si nanay? Mabilis na tumakbo si Elo at tinignan. Nay, andyan ka ba? Pagbukas ng pinto, nakita niya ang makukulay na bagting na parang naglalaro sa hangin. Ang ganda ng mga kulay, diba Elio? Bati ng kanyang tatay. Tumingin si Elio sa kanyang tatay. Tatay, nasaan kaya si nanay? Andyan lang yun. Sagot naman ng tatay. Nang biglang may kaaya-ayang naamoy si Elio sa loob ng bahay. Ano kaya yun? Nandun kaya si nanay? Mabilis na pumasok si Elio at tinignan. Nanay, andyan ka ba? Pumunta si Elio sa banyo at pagpasok sa bahay ay naamoy ang mababangong bulaklak na nakaalay. Ang bango ng mga sampagita, diba Elio?
sambit ng kanyang ate. Nakakalabas lang sa banyo. Tumingin si Elio at sinabing, "Ate, nasaan kaya si nanay?" "Andyan lang yun," sagot naman ng ate. May malakas na tunog na narinig si Elio sa may kwarto sa taas. Ano kaya yun? Nandun kaya si nanay? Mabilis na umakyat si Elio at tinignan. "Nanay, andyan ka ba?" Sinunda ng tunog at narinig ang nakakaindak na tunog ng musiko. Nakakaaliw ang tunog ng musiko, diba Elio? Tumingin si Elio at sinabing, "Kuya, nasaan kaya si nanay?" "Andyan lang yun," sagot naman sa kanya. Kakahanap ay nagutom si Elio. Tumungo siya sa may kusina at may nakitang nakatakip na pinggan. Ano kaya yun? Nandun kaya si nanay? Mabilis na tinignan ni Elio ang ilalim ng mesa at sinabing, "Nanay, andyan ka ba?" Unting-unting nalulungkot si Elio dahil di niya pa rin mahanap ang kanyang ina. Tinignan naman niya sa labas, sinundan ang amoy ng bulaklak malapit sa banyo, narinig ang tunog ng musika sa taas, at tinikman ang handa sa may kusina. Nasaan kaya si nanay? Bumalik sa sala at naupo sa sofa si Elio. Napapikit at umidlip na lang ang batang nalulungkot. Di nagtagal, may naramdaman si Elio. Akala niya ay nananaginip siya dahil parang may dumampi sa kanyang braso. Biglang may yumakap sa kanyang bisig kaya't siya'y nagising. "Nanay, kanina pa kita hinahanap. Akala ko kung saan ka nagpunta." Sabay hikbi na may kasamang iyak. "Tahan na anak, nagpunta lang ako sa palengke para bumili ng puto," sagot ng kanyang ina. "Bakit nanay? Ano bang meron ngayon?" tanong ni Elio sa kanyang ina. "Fiesta ngayon, Elio. Tayo ay magdidiriwang." At dito, nagtatapos ang ating kwento. May inahanda pala akong activity sa inyo. Nakikita nyo ito sa loob ng screen. I-explain ko ito ng bawat isa, kaya't makinig ng mabuti. Ang una ay characters. Ang pangalan ng activity na ito ay describes the characters. Pipili tayo sa kahon kung ano ba ang klase si Elio at i-describe natin siya sa baba. Pangalawa, settings. Ito-drawing natin ang bahay ni Elio. Pangatlo ay conflict. Dito, tutulungan natin si Elio hanapin ang kanyang nanay. At ang panghuli ay reflection. Dito, malalaman ko kung ano ang natutunan mo sa aking storytelling at malalaman dito kung ano ang gusto mong senaryo at ang realization mo sa story.